Okay, I don't know guys kung mag-age reveal na ako. In my age, it's important na yung talagang nag-i-invest ka sa skincare. So marami-rami na rin sa inyo yung nagtatanong kung or humihingi ng update regarding sa vampire facial or PRP facial na I do sa ISA na skin station. So I'm just here to talk about the experience, and of course, kailangan mo ring mag-consult with a dermatologist to see if it's right for you. So I'm just gonna talk about the procedure, and by the way, this video is not sponsored. I made this video kasi may nagtatanong, humihingi ng update. Yun nga, third session ko na yung last time. And ang hirap mag-schedule because alam niyo naman guys, yung aking lifestyle that I'm always active, bilad sa araw. And kapag PRP kasi at nagpapa-vampire facial ka, alam nyo, yung procedure kasi, it involves like 30 minutes, ibababad yung anesthesia sa face mo. Yung puting nilalagay, tapos babalot ka nila sa plastic. And then pagkatapos nun, ay, yun, magdodraw sila ng blood. Ang late lang ng ng needle na pagkuha ng blood, hindi mo talaga ma-feel yan kapag magaling yung kukuha ng dugo mo. Yung gagawin nila doon is isi-separate nila yung plasma and yung blood mo. Kasi yung plasma, yun yung mismo gagamitin nilang serum sa face mo. By the way, I'm not a skin expert. It's just something that I undergo doon sa skin. Sa ISA, of course, I consult. They have a doctor na on duty. Kaya sa mga procedures like this, doctor po yung nagper-perform. Yung effect nitong plasma na to, ini-injury yung face mo to encourage production of collagen, nakaka-rejuvenate, nakakabata, ganon. Especially for those my age. Dati kasi nagpapa-fraxel ako at mas nagustuhan ko yung vampire facial kasi para sa akin mas madali ko nakikita yung results. Nakaka-fresh talaga siya. Pag after 30 to 45 minutes na medyo numb na yung face mo, there are two ways na igagawin nila sa inyo to. Either i-inject nila sa'yo yung plasma mo or microneedling. Alam mo yung gaganon, yung parang ginagasgas yung mukha mo. I don't know, mataas na yung pain tolerance ko pero para sa akin hindi masakit. Depende niya sa preference mo kasi sila, mas prefer nila yung ini-inject dahil mas mababa yung downtime or hindi siya masyadong nagsascab or hindi siya masyadong madugo, kumbaga. That's the term. Pero yung sa akin talaga, hindi ko talaga carry yung ini-inject guys. Like super dami kasi ng ini-inject. Hindi masakit yung pag ng needle, but yung pagpasok ng, ng plasma, ng serum, masakit siya best, di ko carry. Mas kaya ko yung, yung microneedling. So, after that procedure, syempre, madugo yung face ko. Kasi ini-induce nila yung ganong injury to encourage the healing, collagen production, pag-renew ng skin, yung ganong mga drama. So, mga 7 days na puno ng scab yung face ko. Tsaka nagpipil ako, yung tulad sa ganitong picture. And in that 7 days, bawal pong magpa-araw. So, night run yung tita nyo. And kung kailangan man talagang magpa-araw, magsa-sunblock ka, yung sunblock na mild. So, within that 7 days, dapat mild cleanser lang. So, Cetaphil yung gamit ko. Pero after 7 days, guys, super fresh talaga ng feeling ko ha. But at least it's based on my experience. So, hindi ko sinasabi na very, very dramatic yung result because the results are very supple. Yung parang mild, pero makikita mo, manonotice mo. And mas maganda siya kung every month talaga. Kasi yung sa akin, ang hirap kasi mag-schedule kasi medyo busy ako. But even so, minsan nga yung last nga, there was 2 months in between. Kasi bumili kasi ako ng package. Maganda sa ISA kasi may mga package sila at meron silang mga discounts kapag package yung binili mo. So, yung ginawa ko, bumili ako ng package na 4 sessions. So, nakatatlong session na ako, bes. At kahit na hindi ako religious, like every month, nakakaganon kasi yun nga, busy. Pero, nafe-feel ko talaga yung result. Like, nakakatulong siya sa very, very fine lines. Nakaka-fresh siya ng face, especially na. At hindi ako nagka-allergy dahil yun nga, sarili mong plasma, yung gagawing serum sa face mo. So, yun yung experience ko with this vampire facial. And so far, I love it. But it is being performed by a doctor dun sa ISA. Kaya, yun, sa mga medyo may konting wrinkles, medyo dull yung skin, it is something na you might wanna check out. Pero syempre, consult a dermatologist before you undergo that. So, ginawa ko lang yung video na to dahil, yun nga, may humihingi ng update. But so far, ganito, the results are supple but noticeable. And I think sulit siya. Kasi dati nagpapa-fraxel ako, pero para sa akin mas effective yung PRP or vampire facial. And siguro next month, it's yung last kong session and magdi-decide ako if I should undergo it again because masakit pa.
Yung hindi ko gusto is yung healing within that 7 days kasi based on my lifestyle kasi I run and kahit night run ako, pag pinapawisan ako, parang super, parang makati siya. Like, ang sarap ang talaga, nakakagigil na parang gusto mong tanggalin yung scab. And of course, don't do that. Otherwise, I'm gonna end up with scars, deeper scars. So, dapat, talaga, disiplina talaga to. Anyway, so yun lang, dahil may nanghihingi ng update. So, next video ko na gagawin, guys, yung, siguro, in another day na lang yung kwentong Korean visa application ko kasi babalik kaming Korea, guys. Which is, yay! It's been a while. Last na nag-Korea kami was 2022 pa with the whole family. Ang hirap kaya mag-apply ng visa kahit na dati na kami nakapag-Korea. Kwento ko kayo. So, yun lang for today's video. See you on my next vlog. Bye-bye! This is just a lifestyle vlog.